Muli ko nagbabalik ang inyong Philippine Cup mula po sa Araneta Coliseum. Sa punto ito, puntahan po natin ang ating courtside partner. Wala pong iba, ang PBA Superdome. Dominic Oy. Thank you, Mon. Pag-usapan po natin ang dalawang point guard ng dalawang koponan na to, Paul Artadi, Mike Cortez. Both guys coming off great games dun sa kanilang mga panalo. Itong si Paul Artadi had 14 points against their game dun sa Ginebra last week. At ito si Artadi, makikita mo naman talaga, sobrang bilis. He had 14 points, 10 in the second half, 6 rebounds and 7 assists. At sabi nga niya, ever since na pinakinggan niya itong si Coach Ryan Gregorio at sinabi niya na kung ano yung kailangan niya gawin at he took that role. Sinabi niya, his minutes went up. That's why he's playing such a great game. At sinabi niya, you know, he's got so much confidence in Paul Artadi. Tingnan naman natin to si Mike Cortez. 20 points, 11 in the fourth quarter in their game against Talk and Text the last Friday. He also had 5 rebounds and 7 assists. At ang mabigat dito kay Mike Cortez yung fourth quarter, he really took it upon himself para mapanalo itong Alaska Aces laban sa Talk and Text phone pass. Sabi nga niya, sinag-off siya ni Asi Taulava, so he took it. Sinabi niya, he missed a couple of his key defensive assignments. Kaya naman, sabi niya pagdating ng fourth quarter, babawi siya para dito kay Coach Tim Cone, and he definitely made bawi. At nanalo sila in that game. Mon, Eric? Salamat sa iyo, Dominic. At asahan po natin, talaga marami pa marereport ngayon. Salamat na ito po si Dominic. Para po sa starters sa magkabila sa Pure Foods, hanggang si Artadi, hanggang si James Siap, Gusico Raimundo, Eugene Tejada, and Richard Diaz starting for the very first time. Ito si Eugene Tejada para sa Pure Foods Chunky Giants. Para naman po sa Alaska Aces, Nick Velasco. Titikada ka ganito ang tres, papasok yan. At kompleto natin yung lima. Andyan si Don Aliado. Nandiyan naman si Johnny De La Cruz, Mike Cortez, at Jeffrey Carriazo. Bilang nagpakilala ka agad. Ito si Nick Velasco from long distance. Ang taas ng 3-point free throw shooting itong si Nick Velasco sa PM press. Nanako pa dito si Mike Cortez. Yung si Nick Velasco at Jeffrey Carriazo. Nothing there, pero parang iba yung bulaga at sa atin, dito ng Alaska Aces, dito sa ating ballgame. Well, nakakatakot dyan. Makikita mo kaagad ang iyong power forward si Nick Velasco. Unang pukol pa lang sa labas, nakashoot na kaagad. So nakaka-boost kaagad yun ang kumpiyansa ng team. Ito si Nick Velasco, stop score para po sa Alaska Aces in 4 of their 5 games. Mabigat yan, partner. Iba talaga yung pinapakitang laro ni Nick Velasco. Very at home shot, komportable siya kaagad sa triangle system ni Coach Tim. With the spot in Richard D. Pero ang bola, tapped out. Bola pa rin dito ng Beautiful Chunky Giants again. Both teams coming off victories. Ito pong Chunky Giants, tinalong Barangay Ginebra. James Yap, tumikada mula sa kanan si Locola. Eugene Tejada, after a career dream, ito naman bumangga kay Mike Cortez and Don Aliado. Alright, so he will take 2 at ito talaga pagkasama natin si Super Dominic. Thank you, Mon. Itong si Eugene Tejada, nakausap ko. It's his second start para sa kanyang career in the PBA. At sabi niya, he's very excited coming off a career game. Actually, kwentuhan ko muna kayo about that game na ginawa niya the last game. Sinabi nga niya, kinausap siya ni Coach Ryan Gregorio. Sinabi sa kanya, oh, you're gonna start next game. So he was very excited. And he proved na with 16 points na he was deserving to start. At sinabi naman niya ngayon, today he has a little something extra dahil alam natin, kalaro niya ang former team niya. So Eric, ang tanong kasi, when you're playing against your former team and coming off a good game, ano yung iniisip ng isang player? I mean, you know, you've played in this kinds of situations. Ano ba yung iniisip niya pag ganyan? Naku, Dom, personalan yan. Pag talagang makakalaban ni hindi bumalik sa'yo at nag-enrage sa ibang team, you have something to prove. Kaya itong, I'm sure, itong si Eugene Tejada na hindi naman talaga nagagamit sa Alaska nung nandun siya, I'm sure he will be out for blood. Gusto niya makabawit. Gusto niya ma-prove na talaga naman na pagsisiyan ng Alaska yung pagkakatrade sa kanya. Alright, so tingnan natin kung mapapatunayan yan. And Eugene Tejada, BM3. Wala sa doon. 5-1, 4-point lead para po sa Alaska Aces. At offensive bandit, si Eugene Tejada sa ball game mo. First, from left side of the court. First basket yan, itong si Jeffrey Carriazo. As we have mentioned, ito pong Beautiful Chunky Giants, mga kaibigan, parang nga pong roller coaster kung nagtangin nila so far. In fact, after losing 2 straight, well, they finally won again. Agad dito sa Barangay Ginebra. Eugene Tejada! Kita mo talaga yung sinasabi ko, personalan na ang laban. Nakakadalawang offensive rebound na siya, kaya kanina nabigyan siya ng free throw. At nabanggit nga ni kasamang Dominic, talagang ganadong magpakita to si Eugene Tejada dahil napakaganda naman nung nilaro niya in their last game ng best player of the game. Alam ko si Eugene Tejada, very promising player, very young player.
At muntik na siya halos maging journeyman. He started his career with Alaska Aces and then lumipat na sa Miguel Beer. Halos, ito nga dito nga sa Pure Foods, muntik pa nga hindi may sama sa lineup yan eh. As we take a look at this, ito po ang unang pikada ng PM Press. Wala dinig, Velasco, PM Press yan. Natin sa inabang ng PM Power to the people. At saka yung nabentangan ng bola. Ito magandang matchup. Nick Velasco at Kobe Raimundo. Oo naman, pareho pa silang napakagandang nilalaro. Itong si Nick Velasco. Ang gaya nga nasabi mo, 4 out of 5 times siya yung nagka-top score for Alaska. You can see yung quality ni Nick Velasco na very at home at komportable kagad siya sa sistema ni Coach Tim. Samantala ito naman si Kirby Raimundo, mainit din ang pagsisimula dito sa ating All-Filipino dahil double-double siya in terms of points and rebounds kagad in all their games. So what a beat by Kirby. Meanwhile, nag-overshoot din si Nick Velasco. Earlier, nakita niyo si Coach Tim Con. Ano po masasabi natin Coach Tim Con? Well, ito naman si Coach Ryan Gregorio. Isa po sa mga pinakabatang coaches dito po sa PBA. Hindi siya matanda si Coach Tim Con, pero siya yung masasabi natin in terms of tenure. Siya yung pinakamatagal na coach dito sa PBA. O tsaka marami na siyang pinagdaanan. Ito pa saka Grand Slam pa nga siya. So he has really proven at talagang pinatunayan naman niya sa lahat na talagang isa siya sa pinakamagaling na coaches dito sa PBA. Alam mo, coaching-wise dito sa ating All-Filipino Conference partner. Also, taking a look at that shot coming from Artadi. Alam mo yung coaches, pagkamat hindi natin masyado nababanggit yan. Malaking bahagi dito. Kung paano maglalaban-laban itong mga coaches Coach Tim Con yan, laban dito kay Ryan Gregorio. Masasabi nga natin na susubukan din itong galing ng Coach Tim Con. Para naman kay Coach Ryan, may bragging rights din. Matalunin mo si Coach Tim Con. Tinalo niya na dati si Coach Tim Con noong 2002. Naglalaro pa nga ako noon, kaya hindi ko makakita sinatalo kami kay Coach Ryan noon. Pero mo, lamang na kami. Tapos itong si Coach Ryan, biglang meron binunot na magic. Biglang tinalo pa kami yung Game 7. Ayun naman po. Naalala mo ba, Eric Masakit yun. Samantala, ito naman si Eugene Tejada. Panay sarap ang nararamdaman dahil napakaganda ng kanyang nilalaro. 5 points na para ito kay Eugene Tejada. Meanwhile, Dominic, meron tayong report dyan? Actually hindi report to. I just wanted to pick up dun sa pinag-uusapan niyo tungkol dun sa coaches. At Eric, alam mo, napapansin natin sa coaches and as a team, yung team takes the image of the coach. Right? Yung may personality ng coach, makikita yun, he exudes it at pinapakita niya dun sa mga players. So yung he takes up the character of the team. Yun ang yun, di ba, Rick? Oo, totoo yan. Kasi si Dominic, naglaro rin siya ng college ball and even the amateurs. Naglaro si Dominic. So alam na alam kagad niya yung mga characteristics at yung mga personalities ng mga different coaches kung ano-ano ang nagagawa nila for their players. So yun ang nagmo-motivate. In fact, pag coach ka nga, nakakasira talaga. Well, alam mo, sinimulan niya na yung usapan dyan na Dominic. Sige, dito kay Coach Tim Con, masasabi natin na may more mature and sober na Coach Tim Con. Against a coach like Ryan, masasabi mo pa mas nagka-dumble ito si Coach Ryan dahil mas agresibo siya at willing to take risk? Well, both of them should take risk as coaches. Meron talagang mga diskarte ka sa game. Hindi ka rin naman nakakasigurado kung gagana o hindi. Ito si James Sack, sumaksak. Akala lang natin na panay 3 points lang to si Boy Thunder. Talagang sumasaksak sa basket. More possible 3 points. At ito, makikita po natin si James Yap atake inside the lane. Winasiwas pa yung bola. Saka siya na-foul. Alam mo, nabalikan ko na yung pinag-uusapan natin. Pag nakakasama natin sa Hong Kong, ito pong Pure Foods Chunky Giants. Iba rin talaga Let's say James Yap. The way they treat ito si Coach Ryan Gregorio, alam mo, respetado rin nila. Pero alam mo, magkaka-vibes Yung wavelength ng pag-iisip pareho. Oo. Tsaka yung edad, hindi rin naman nagkakalayo masyado. At saka kasama ko rin si Coach Ryan dati nung naglalaro pa ako. Ito si Coach Ryan talaga may tupologya yan. Like Coach Tim Con. Di ba sinasabi rin niya sa akin, respetado nga niya si Coach Tim Con. At may mga good traits na tinatay rin niyang makopya or magaya. Alright, mga kaibigan, sa puntong ito, isa laban ng Alaska Aces at kung makakapuslo ang Chunky Giants sa kanilang ofensiva, lalabang na sila. Ito si Eugene Tejada, mainit na mainit. Agresibo. Sisting Chunky Giant ito ngayon. Artado will try to shoot, then send to Kobe Raimundo, who spots, yes! Takes the lead dito po sa kauna-unang pagkakataon sa ating batang-batang ball game. Under 7 minutes to play sa ating first quarter. Muli binabati po namin kayo ng isang magandang hapon. Alam natin medyo mainit ang temperatura sa buong Pilipinas. At ito samantala makakahuli si Referee Kalongkatin ng foul.
Lalim. Oo, kaya natawagan kaagad siya ng foul. Don Aliano, Coach Team Cole, dahil matagal na rin ang pinagsamahan niya. Meanwhile, action malayo din sa bola. At merong offensive foul na naman sa Eugene Tejada. Pagkatawagan, una pa lamang yan ni Eugene Tejada. Maganda yung pagkakadepensa sa kanya ni Tony De La Cruz. Ayaw sa pakawalan because alam na nga niya na si Eugene Tejada mainit yung pagsisimula dito sa laro natin. Ito pang matchup na yan, inabangan Michael Tess at Paul Artadi ng Pungkuloyo. Panayang banggaan ng dalawang yan. Luis Velasco with a switching leg. Yan ang maganda kay Nick, all-around player. Pwede kanyang, he can hurt you outside, tapos meron pa siyang mga drive to the basket na gano'n. At kung kailangan sumalaksak, ay kayang-kaya rin naman ni Nick Velasco. Artadi, ito na ngayon, una. At yun, nakita mo, paano ginamitan ng bilis nitong si Paul Artadi. Itong si Mike Cortez. At yun yung naging isa dito si Paul Artadi sa ating Philippine Cup. O hindi talaga pwedeng magpabagal-bagal si Paul Artadi because alam mo na nga na hindi siya sa pinaka-related sa NBA ngayon. And yet, he makes up for that yung sa bilis nga niya. So kahit sino yung nasa harapan niya, eh talagang he will take advantage of that. Diretso na lang niya sa basket. Ayun, pero kailangan pang marksmanship itong si Paul Artadi. And first time to enter sa ball game nito. Ito po si Mark Pingris replacing ito pong si Richard Yee. Ako, para sa akin talaga kay Paul Artadi, pag na-i-improve lang niya yung kanyang perimeter and outside shooting, eh talagang napakahirap ng depensa niya because napakatuloy na niya. He can go to the basket and at the same time, pwede rin siyang jumamsa sa labas so mas mahirap siyang mapipili. Alam mo na report kanina ni Dominic sinasabi ni Paul Artadi sa kanya na nung simula nung sumunod sa kay Coach Ryan Gregorio, eh gumanda tuloy yung estado dito sa Pure Foods Chunky Giants. Pag-uusapan pa natin yung mga kaibigan. Samantala, unang kumunap dito sa ball game nito. Kapag si Coach Dave Kong, dalawang ng tamo ng Alaska Aces. Tabla po tayo, Tenol! Diyan lamang po kayo. 1, 2, 3, and Pinoy sa Pinoy, laban kung laban. Ito po si Kirby Raimundo. Makita niyo kung paano po naglalaro ngayon dito sa ating Philippine Cup. Talaga naman po walang makapigil dito kay Kirby Raimundo. At ang kanyang katapat naman si Nick Velasco. Na talaga naman matapos po na ma-trade patungo dito sa Alaska Aces, eh panay pataas na ang karir nito pong si Nick Velasco. At tingnan po natin ang mga numero ng yung dalawang forwards. Ayan si Kirby Raimundo at Nick Velasco. Kitang-kita mo, miski yung field goal shooting nila, napakataas, 41 against 48. At kagaya nga na nasabi natin kanina, si Nick Velasco, 4 out of 5 times na parati siya nagta-top score for the Alaska Aces. At samantala ito naman si Kirby Raimundo, eh parang pangkaraniwan na lang yung double-double eh. Scoring and rebounding, parating double figures. Wala lang kung titignan mo itong dalawang ito, ano, parang, well, inaasahan ng matindi ng kanilang kubunan, lalong-lalo si Kirby Raimundo with the absence of a legitimate center para po sa Chunky Giants. Talaga naman si Kirby Raimundo lang ang kanilang inaasahan. So, take a look at the field goal numbers. Di ba 4 out of 9 for Pure Foot, samantalang Alaska is 4 out of 10. Halos hindi nagkakalayo yung kanilang shooting percentage. Shot clock, 14 seconds. At foul on James Yap. Pangalawa na yan para dito kay James Yap. Kailangan mag-ingat din sa mga fouls itong si James Yap. Kailangan siya sa mga games na natatalo po sila. Paamang naka-foul trouble itong si James Yap. Meanwhile, Donald Yado mula sa kanan, nothing there. At si Raymond Hood natin kasi nausay tayong bola kung nagsat pang na maliliit na mga masalon. But they recover. Papunta sa dito ang Alaska Aces. Aliado Mark Pingris at Pingris ang nakatawakan ng foul. Walang napakagandang ginawa ni Don Aliado. He was able to get good position. Malapit na niya nakuha yung bola kaya ang kailangan na lang niya gawin eh pumihit at jumamshot na lang over Mark Pingris. Alam mo kanina pag-uusapan natin coverage, sinasabi nga looking at the bench of the Alaska Aces, napaka-formidable ito. Alright, nandiyan si Aliado, nandiyan si Nick Velasco, and even the players coming off the bench, talaga naman masasabi natin panay-tikalidad. Pero sinasabi mo nga, ito yung team na masasabi na wala nang isang legitimate center tulad ng iba. Wala silang legitimate center. Ang tanging sentro lang talaga nila itong si Sonny Tos. Oo. Pero right now, kailangan pa talaga ng consistency sa laro ni Sonny Tos. Napaka-talented ni Sonny Tos na bata. And
I think he will really make or do very well dito sa PBA. Kailangan na talaga medyo, kagaya nga nasabi ko, kailangan mas mapangis pa yung laro niya. Kailangan medyo mas physical pa siya kasi siya yung isang big man na magsisimula ng defense at mag-inspire sa mga teams to really play hard. Alam mo, talking of the bench of the Alaska Aces, nasa loob na rin itong si Eddie Laure. Sabay nga si Reynal Hernandez. Meanwhile, offensive foul, tinawag yung Paul Artado sa putong ito. Punta natin si Dominic. Mon, alam natin na game of basketball is a lot of adjustments. At yung adjustment ng Pure Foods Chunky Giants dun sa dalawang losses nila is now they are starting with Artadi nga and Eugene Tejada. They're starting with them because they also want some firepower coming off the bench pagdating dito kay Roger Yap. At sinabi nga ni Coach Ronnie Magzanok, sabi niya, alam mo maganda kay Artadi, he controls or dictates the tempo of the game right away. At pag okay off the bench mo itong si Roger Yap, meron ka naman puntos na makukuha sa kanya. So sinabi niya, continuous adjustments ang ginagawa nitong Chunky Giants, trying to look for that formula that they seems like they lost a little bit dun sa pagkatapos nitong championship stint nila. Well, salamat sa iyo, Dom. Well, mga kaibigan, wala rin yung binabagay dito ni Dom. Ito mga kupunan, patuloy pa rin sa pagkukunan sa Philippine Cup natin. Patuloy pa rin yung mga adjustments na ginagawa. Well, totoo yan because last conference nga naman, karamihan sa mga ibang players hindi nga nakakalaro masyado dahil may import. Ngayon, nabibigyan na sila ng playing time. So it really, hindi naman agad-agad na nakaka-adjust yung mga players because ngayon, mas longer minutes na sila. No? At yung iba naman na talagang gamit na gamit versus the import, minsan hindi naman masyado rin na nakakalaro. In fact, yung ibang players na naglalaro ng shooting forward, nagiging power forward, nagiging big match or big adjustment sa mga laro nila. And speaking of this Pure Foods Chunky Giants, para sa akin malaking bagay yung pagkawala ni Jondan Salvador. That's why itong si Eugene Tejada, eksaktong yung dating niya. Kasi ngayon habang nagpapahinga pa si Jondan Salvador because of the injury, si Eugene Tejada, halos big man din niya, malapad ang katawan. So pwede siya for the Pure Foods Chunky Giants. So ayun po mga kaibigan, kaya naman dito sa mga yugtong ito, sa mga unang bahagi ng konferensya, kung saan sinasabi nga, nandiyan yung mga adjustments, counter adjustments, para hindi naman, iba makahanap yung mga diamond ng garap tulad nito si Eugene Tejada. Like katulad si Eugene Tejada, hindi siya masyado na as we see John Arrigo and Rob Wainwright of the Tigers, no? Meron silang laro mamaya. Laban sa Talk and Text, oo. Yan po, ang susunod nating laban, marami po nagugulat sa Coca-Cola 4-0. Unblemished po ang kanilang kartada dito po sa Philippine Cup. Tingnan natin kung maka 5-0 sila mamaya. Samantala ito si James Yap. Missing a second free throw. Merong foul. Kobe at Martin Inglis, pangalawa na yan. At nasa penalty na itong Pure Foods Chunky Giants. So free throw shooting time para sa Alaska Aces. Yung makagaga na penalty itong ating mga kupunan. And right now, very important na yung bawat team talagang to go hard to the basket because alam na nga nila na penalty na yung kabila. So that's the best time talaga na umatake. Tapos si Coach Ryan Gregorio conferring with the referee. At si Eddie Laure po ang nasa free throw line. Bikilya sa kaliwa yung kanyang free throw. Ito po yung sa mga ilang sa mga bagong additions ni Coach Tim Cone sa katanan ng Alaska Aces. Tsaka balita ko rito sa kanya mon, si Coach Tim ko tuwang-tuwa rito kay Eddie Laure because he can play his role. Tama yun. Pwede siyang coming off the bench. Pwede rin siyang bigyan ng maraming playing time because all around din to si Eddie Laure. Pero kung siya madagdagan pa playing time niya, kailangan ipasok yun mga free throws niya. Totoo yan. 0 for 2 doon si Eddie Laure. Kasama niya na bagong salta sa Alaska Aces. Ito po si Renzi Bahar. There's yet to see action para kay Coach Tim Cone. Only 6 to shoot para sa Pure Foods Chunky Giants. At pagtangan niya ni Kirby Raimundo, may gagawin maganda yan. Ayan po, from the corner, jumping na pumasok. 4 points na para kay Kirby Raimundo. Nakakadalawa na siya doon sa kanto na yun. Mukhang paborito yun ni Kirby Raimundo. Kailangan na siya lapitan talaga ng dumidepensa sa kanya. Nakalimutan na Rick Velasco. Diandres yan. At sige na bago PM. Power to the people. So nag-uusapan pa lamang natin yung matchup ni Nick Velasco at Kirby Raimundo. Napakatalas ng 3-point shooting. Ito po si Nick Velasco. Averaging close to 47% from beyond the arc. Mataas-taas yun eh. Halos 2-point field goal average na eh. Maganda na ngayon para sa 2-point field goal. Pero ito si Nick Velasco, ginagawa niya sa 3 points. Samantala mga kaibigan ito, hingi naman ang timeout ng Pure Foods Chunky Giants. Go down by 3 dito po sa ating first quarter mga kaibigan. Kaya dyan lamang po kayo. Mababalik po ang inyong PBA. Paul, iba talaga itong si Nick Velasco. At nakita nyo po yung kanyang, ilang mga bagay tungkol po dito kay Nick Velasco.
Dito nga naman, second overall pick mo, 1997 draft. At nagsimula siya dito sa PBA na mere defensive player Depensa, lang. huwag hinahanap sa Depensa lang. kano. When he joined the Pop Cola Butlers, doon pong ang 1997, Eugene Tejada. Scramble sa loose ball. Dito mo talaga sila. Lahat talaga ng players, pag yung bola, may loose ball, talagang dumadive ka agad sa side. Napakagandang panuorin. Iling-iling to si Eugene Tejada. Palagay, sabi ko, kumain yata ako ng ensaymada ko. Medyo madulas ba't may matikilyo yung ating Matikilat kamay. keso eh. Pag-uusapan natin yan. Ito na nga po, pagpasok po ng summer, talaga naman. Sarap kumain ng halo-halo dyan. Lagi ng Alaska. Hindi ba? Yan po ha. Well, a 3-point lead para po dito sa Alaska Aces sa gitna ng court. At si Sanitos nasa loob na rin para sa Alaska Aces. And right now, 3.5 to play dito po sa ating first quarter. Pinantang kaya ka nila dito si Sanitos. He was double teamed. Batik mawala na sa ang bola sa Alaska Aces. Double team siya agad pag natanggap niya yung bola sa post. Ariaso, nagmadali na doon yung kanyang TM short. Rebound po kuna naman ni Mark Pingricks. At dito po sa lima ng Pure Foods ha. Naiiwan ko si Eugene Tejada. At ito si Freddy Raimundo. Kita natin turnover story. Pure Foods, 4 na. Alaska, wala pa. Malinis ang kartada ng Alaska sa turnovers. Freddy Raimundo. Yung bola nasa kamay ni Freddy Raimundo. May nangyayari kasi. May nangyayari maganda. Kumpiyansa mo si Freddy Raimundo. Ngayon po may 6 na puntos. Hindi pa halos sumasablay kung si Kirby Raimundo. Napakagandang simula para kay Kirby. Samantala, foul report ng Sanitos. Ang laking hinahing din ni Sanitos ha. Malapit na yun. Nandun na yung bola sa kanya eh. Bumawa pa siya din sa ilalim. Hindi si Sanitos sa sunod. Bakit siya din na Eric. Ito yung kanyang nalaki Sanitos. All consistency on his part. Lalo na on the offensive end. Pagkat sabi mo, nandun na sa kanyang height, sa kanyang heft, sa kanyang agility. At ano pa kulang dito kay Sanitos? Para sa akin, consistency na lang saka yung ability niya to finish. Nabigyan siya ng bola sa ilalim. Kasi si Sanitos talagang very promising para sa akin. Maganda nga yung skills na pinapakita niya sa bawat laro. Kailangan naman talaga niya ma-finish yung bola. Kasi ang Alaska, kailangan na lang nila ng stability sa gitna. Pasok ito si Ray Evangelista. Alam mo, maganda yung binanggit mo, Erika. Yung ability to finish. Para po sa mga nakikinig sa inyo dyan, ngayon naman naririnig mamarahi. Alam mo, ang players po, yung ability din, yan ang hinahanap ng mga coaches eh. Hindi porket matangkad ka, may magaling ka pumino sa ilalim. May mga players na hindi naman katangkaran, pero kung sumiskarte sa ilalim, at tumapos ang pila nila Jonathan Salvador. Oo, nila Johnson. Simple lang. Simple. Kahit di nga magtank, basta importante, ma-shoot mo yung bola. Alright now, nagipit po si Jeffrey Cariaso. Naipit na si Jeffrey eh. Tama-tama, he lost his balance kaya wala na siyang galang gawin doon. Kung hindi, ibato na lang yung bola sa paa at tumamangala sa kanya sa outside. Lawan po ng isang Alaska Aces. Again, another opportunity para sa Pure Foods dito na makalabang in this offensive as we approach the 2-minute mark ng ating first quarter. Hindi makapaniwala si Coach Tim Cox na tinawag. As a second foul on Sanitos. Ito si Coach Tim Cox. Tamang Sanitos, pangalawa na para kay Sanitos. Karamihan kasi sa big man ng Pure Foods Chunky Giants, very mobile, malilikot. Katulad ni Kirby Raimundo, talagang pang power forward yung laro. Kaya laking bagay talaga sa kanila. Lalo na ngayon, si Eugene Tejada, ganda rin ang pinapakita. At si Mark Pingricks din. That's why magiging problema kagad yung pag yung big man mo hindi kasing bilis at kasing liksi ng katulad nila Kirby Raimundo. Pumasok si Willie Wilson para po sa Alaska Aces. Itong si Willie Wilson, napakaganda yung mga pinapakita niya previous games. Very consistent. May depensa siya. Pag nabigyan siya ng open shot, talagang nice-shoot niya. Around the line, doon si Marco Pingricks. Na talagang i-expect po natin magpa-flourish dito ngayon sa ating Philippine Cup. So, 2 for 2 para kay Marco Pingricks. So, ito, labang na po ang Pure Foods ng isa. Nakalimutan nila si Eddie Lauro. Ang time para kay Eddie Lauro. Without time na dali. Bola nga na ay nasa Pure Foods. Pero Ojo Yak na nagtitimon para sa Chunky Giants.
Mark Pinglis, nabigyan ng space to, biglang lumapit na drop shot. Pero kita mo yung angat ni Mark Pingris ay halos hindi mo na masupalpal sa sobrang taas ng palong. Ito yung nakakasakal na press na Pure Champion Giants ang nakaisa sila doon. Roger Yap! Possible 3-point play for Roger Yap. Alam mo, parang lambat yan, nangilalatag ng Pure Champion Giants. Sa backcourt pa lang kasi pumipress Nagsisimula na eh. pumipress. Kasi alam nila na ang Alaska Aces talagang dependent sa kanilang triangle offense. Kailangan talaga sa backcourt pa lang medyo bulit-ligid mo na. Ayun ang nangyari ng mga kaibigan. Nawala ang bola kay Willie Wilson. And Roger Yap, practically hindi pa niya dito. Nasimundot dito si Willie Wilson. May mga kalawit rebound ni Eddie Laure, no? So ito mga kaibigan, suddenly biglang bumulwak itong lamang ng Brooklyn Junkie Giants. They're now on top by 5 points. At isang minuto na lamang po ang kalalabi dito sa ating first drive. Sumalpag niya si Willie Wilson. At set up dito ang Junkie Giants. There's Roger Yap. The handoff, almost picked off. 6 seconds to shoot. Wala pang option ng Pure Foods. Kobe Raimundo picks up the dribble. Siya na rin natitira. Airball. Ako tapos na po sa Junkie Giants. Hindi na malayan ni Kirby na matatapos na yung kanilang shot clock. Too late na nung kanyang naitira. Off balance pa. So ito, papasok si Tony De La Cruz. Eddie Laure ay uupo. Ito masaya yung coaching staff. Yung sustain dito ni Eddie Laure. Ito siya, ginawa niya yung role niya. Kumukuha siya ng rebound, humahasel siya. And tama na yun para sa kay coach team ko na at least nagka-contribute itong si Eddie Laure. Alright, only 23 seconds remaining sa ating first quarter. Tony De La Cruz. Loose ball foul. Kabanggaan doon si Reynel Hugnate at saka si Ray Evangelista eh. Baseball foul number 40, Nolan Castillo. Tatawagan. Nasa penalty na po ang Brooklyn Junkie Giants. Nolan Castillo. So ito, 2 shots for Reynolds Hugnatan. free throw shooting time para po sa Alaska Aces at si Reynel Hugnatan. This is his first. Malaking bagay yung role ni Reynel Hugnatan. Ito pa yung last conference. Napakaganda yung nilalaro ni Reynel Hugnatan. Especially yung pag tumatakbo ang Alaska on the break, maasahan mo din. In fact, ang daming beses ko siya nakikita na sumasalaksak pag nasa transition. Eh ngayon na walang import, all the more mas nabibigyan siya ng minuto. At dito po pala naman, dito pa naman tayo sa first quarter. Partner, 10 players na ipasok na natin dito ng coach team ko. Dahil pagkat si Bahan, nandito na para sa Alaska Aces. Tanging si Brent Hawkins at si Banjo Calpito na lamang ang hindi pinapasok dito ng coach team ko. Eh talagang pinapaikot niya lahat ng tao niya kasi makita naman niya, bilisan ng laro. Tsaka halos sa pressure from the backcourt ang pinapakita ng bawat pass ng parehang team. Okay, mga kaibigan, kapit na kayo. At kapiling saglit na lamang ng ating first quarter. Jolie po, ang layo nito. Yung oras pa ba? Well, wala na. Matatapos po ang ating first quarter. At nakuha po ng perfect siyang Giants sa kalabangan. Dito po sa huling malasandali ng first quarter natin. At ito, they're enjoying a 3-point lead entering the second quarter. Mga kaibigan, ayan po si Coach Tim Brown kanina. Nagre-reklamo sa ating referee, pero well, it's been a season battle ng first quarter po natin. Pero ito, matapos ang first 12 minutes of play, makukuha ng Purefoods ang lamang score up in third. Purefoods 21, Gold Eagle Cruiser. Pagkondisyon sa may ambisyon. Diyan lamang po kayo.